yan. Kasi naman dito, iham. Talaga kumita ng pera ba? Ay, mga ka-shekels, mangkukulang, manggagaway, mambabarang, lahat ng niya pamilyar kayo. Pero kanino kayo mas takot? Sa mangkukulam o sa taong nag-uulam ng pinagbabawal na gamot? Saksihan natin ngayong gabi at ating kilatisin ang kapangyarihan ng mangkukulam. Kami ngayon ay napunta sa Tagaytay kasi merong ulit tinip si Boss Carlo. Yun no. Madulas. Ang dulas ng mga ka-shekels. Nabundok po tayo. Ay, pababa. Boss, salamat sa salamat sa pag-tip. Oo. Marami tayong lugar na Panalo to, sir. Sili Bigyan mo mga sili. Hirap. Iyan sa pwet. Oh, bigot. Almoranas yan, sir eh. Maganda pa kanyang pinya, sir, ha? Uy, may pinya. Sa pinyahan tayo. Yan. Yan mga ka-shekels. Dito tayo sa Tagaytay ngayon, somewhere in Cavite pa rin mga ka-shekels. Uy, may mga pinya oh. Yes sir. Ito ang aming 2-day special escapade. Eskapo? Yun nga, eskapo. Takas muna tayo sa mga sa mga nagpapagulo sa ating isip. Uy, daming pinya oh. Oo. Grabe. Sir, mukhang ganado ka na ngayon, naka-recover ka na ata. Yun mga ka-shekels, may abandonadong bahay. Bahay ba to, sir? Ano yan? Kulungan ng baboy. Hanip, kala ko bahay. Kulungan ng baboy dito, tas bahay dito sa kabila. Saan, sir? Ito. Ito. So ito nga bahay nga. Yan, bahay nga mga ka-shekels. Ito yung kulungan ng baboy. Sayang. Wasak na rin pala, So ito mga ka-shekels, creepy din. Wasak na eh. Ganda, Matanda yung nakatira dyan dati. Matanda. Dalawang matanda. Nagbabantay ng baboy. Kumusta naman sila, sir? Ayun, wala na Patay na sila. Yun. Yung pala mga ka-shekels. Kaso yung Patay na ang mga nakatira dito. hindi alam kung ano yung pagkamatay niya. Paano, sir? Hindi malaman kung anong pagkamatay niya. Hindi din malaman ng doktor sa autopsy. Yun ang parang medyo may stereosyong pagkamatay nila. Oh, bigat. Hindi kaya dahil, sir, sa sa mga mga elemento na meron dito. Posible. Yung mga ka-shekels, daming puno. So ito pala yung pinakalugar, So yun, sir, bali paano nila nalaman, sir, na ganun yung nangyari, na hindi na ipaliwanag ng doktor yung karamdaman? Kasi malakas naman yung dalawang matanda Tapos kinagabihan, parang may dito. Parang may natapakan lang silang banda dito. Tapos kinaumagahan, nilagnat na sila parehas. Tapos yun, ang isa na hanggang sa nakita na lang ng kapitbahay na wala na. So sayang, hindi rin tayo napayagan ng gabi dito. Yun lang mga ka-shekels, masukal na lugar to. Pababa, mahirap kumano. Ang hirap ang hirap pag pababa eh. So yung mga ka-shekels, dito daw sa areang ito, parang may naapakan daw yung dating nakatira dito na mag-asawa na sumalangit nawa na dito sa areang ito. Grabe, nakatakot dito, sukal. Pero in fairness sa Tagaytay, kahit tutok na tutok yung init, ang lamig eh. Sabi mo si Sir, nilalamig. Jacket na nga ako. Mga ka-shekels, isang nakapangingilabot na gabi sa inyo. Kahit ang background ulit namin ay umaga. So dahil nga hindi na naman kami napayagan ng gabi dito na mag-explore,
dito sa Tagaytay. At ngayon, magbabahagi na lamang ng kwento ulit si Sir Job na isang nakapangingilabot ulit na kwento na ating masasaksihan ngayong gabi. So, Sir, what's up? What's up tayo ngayon? Yung mga langgam. Daming langgam. Ay, palit tayo posisyon, Sir. Ang init Alright. eh. Game. Yan. Yun nga po. Ito naman tayo sa kakatong ito. Hindi tayo magbabahagi ng isang kwento na naman na hindi naman nangyari sa akin to. Hindi nangyari pa rin sa tatay ko. Nung boy pa siya. Dahil sumagkwento yung tatay ko dahil pag nakakainom yun, dalas magbahagi siya ng mga na-experience niya. Yung na-experience niya pa rin, based on true story pa rin to. Sarap ng langgam. Ginawa ko fried chicken. Pinapak ako eh. Yung sa tatay ko po is may kamag-anak sila magkukulam. Naniniwala pa ba tayo nung panahon na ngayon, 2024? Naniniwala pa ba tayo sa ganyan mga elemento? Or mga, hindi naman sila patayin, mga may power ba? Oo. Ang mga taong ito is mga witchcraft. Mm-hmm. Based on Bible, sila yung ito yung mga nagbenta ng kaluluwa kay Satan. Sa gayon, magkaroon sila ng kapangyarihan. Ay, black magic kung tawag. Black magic, mga nakakuha sila ng mga Latin. Or kung hindi man is may mga dasal. Based on Bible din, sila yung yung mga kinakain nila yung mga anak nila. No. Inaaling nila sa Mga sa ritual. ritual. Pag aling nila sa ritual, inumin nila yung dugo ng anak nila o kaya minsan yung laman. Kinakain. Kinakain nila nang sa gayon makamit nila yung kapangyarihan na pangako sa kanila. Yun, kaso nga lang dahil ito'y karumal-dumal na gawa ang mga mangkukulam. Ikaw, may ano ka ba dyan? Sa May kulam. nalalaman ka ba sa kulam? Ang kulam, sir, kung biblically, meron talaga sa Bible. Yan yung mga black magic kung tawagin. So far, kung sa experience, meron din akong kilalang mangkukulam. Okay, Pero, sige. Next atin yan. sir, patay na siya ngayon. Pero doon nga sa kwento na ibabahagi mo. Kung Medyo connection pala, connectado may connection lang, sir. Magbigay lang ako ng konti. Yung makukulam na yon, pag hinaplos niyo yung baboy na inahin, namamatay. Ganun siya kabigat, sir. May kapangyarihan talaga. Tapos kapag siya, tinitigan ka niya sa mata, kinabukasan patay ka, sir, sigurado. Or may masamang mangyari na Oo, sir. Hindi lang masama, sir. Actually, ang napatay niya, sir, daan na tao. Marami na rin. Bigat. Pero alam mo paano siya namatay? Lahat ng mga kinulam niya, lahat yun lumabas sa katawan niya. Sa hindi ko rin malamang dahilan. Maaari siguro ipinakulam din nila o baka bumalik May sa chance kanya. ang siguro, Hindi ko alam. mga nilabanan din. Alam mo naman ang mangkukulam, in the bad side to, meron naman good side daw. Itong mga albularyo, Oo. or mga manggagaway na pinagpipray, na naglalaban daw ng power di ba? Oo, yung mga talisman nga kung tawagin. Tsaka mga albularyo, yan, mga manggagamot di umano. Nag-ano sila naglaban-laban pag may pumatang na buo sa kandila sabi raw na duwende, na encanto, Oo. basta umulma lang. Basta umulma lang. O, yan na naman yung upo mo. So, nung humulma nga, parang iba na Oh, isip yung ko kasi sa ano, hulma eh. yung Naalala mo high yung school tayo. nagmukbang tayo? Oo. Wag na lang yan. Parang yung hulmang yun eh, naalala ko eh. Parang korting tirador. So sir, ngayon, kumbaga, seryoso tayo ulit. Seryosohin natin itong kwento to. Kasi maganda itong kwento to tungkol sa mga kulam eh. So ano nangyari sir, dun sa pinakwento mo sa papa mo? Yung tatay ko kasi nung bata pa sila, magpinsan sila, may kamag-anak sila mismo magkukulam. Tiyan nila, yung magkukulam na to. Ang nakakatakot sa experience nila, nakita nila mismo yung alaga ng magkukulam. Isang napakalaking uod. Wow. Laki talaga daw. Laki Tingnan Mas laki ng lechon. Siguro. Lechon de leche. Uod lang yun. Oo. Uod lang. Gano'n ba kalaki? Kasi laki ng lechon de leche o lechon baboy. Siguro mga baboy. Lechon baboy. Hindi ko Laki sabi nga. ano. Ang bulati. Bulati lang yun, uod. Nandun sila sa, nandun sila sa mismong event. Kasi may nagpapakulam. Mga bata pa sila. Siguro, base doon sa tiya niya, okay lang na makita ng ganun. Oo. Mga bata pa naman to, siguro wala pang buwang, di ba? Nandun yung magpapakulam. Nag-request siya, sabi niya, tinatanong pala ng magkukulam,
anong gusto mong mangyari o anong gusto mong lumabas dito sa ano na to, sa alaga ko. Pag sinabi mo pala kung ipis o daga, lalabas, ipapanganak, manganak yung mismo. Lalabas sa puwet ng Bulate. bulate o wood. So bali, nag-request siya, pag request niya, lumabas ipis. Yung ipis na to, mga shekels, may buhok or sinulid na puti. Saan yun? Sa bibig ng ipis? Oo, sa bibig mismo ng ipis. Nag-i-indicate pala siya, kapag puti pa yung sinulid o tali nung nakaano sa bibig ng ipis, ibig sabihin, clear pa. Pero kapag oras na naging pula na yon, ibig sabihin, nakapeste na siya ng tao. Oo. Pumapasok pala sa tao yun. Hindi naman sa totaling papasok sa bibig natin ha. Dahil nga may kapangyarihan sila, true ano yun. Papasukin ng loob ng katawan in spiritual siguro or ano pa man, di ko alam. Kapag oras na ano na yun sa tao, magiging pula na. Kasi nga it means na nakaano na siya ng dugo dun sa mismo ano. Doon sa biktima niya? Sa biktima nila. Hindi pala, no? Grabe yung susukulan na yun. Ngayon ko lang ako nakarinig ng uod na ganun kalaki. Terrible. Kasi mostly, ang kagaya ng kinukwento ko sa'yo kanina, ang naranasan ko lang dun na ako mismo nakakita doon sa makukulam na yun. Yun nga, ang ginagamit lang niya, paningin, bulong, mamatay. Pero sa'yo, sir, extreme. Kasi may alagang ang laking bulati. May alaga pala sila. Base sa kwento ng tatay mo, ha? May alaga. Na kung saan ano, re-request nila kung anong gusto mong makaperwisyo doon sa mismong tao. Oo, doon sa target ng mangkukulam. Pero kasi ang base dito kaya nag-uudyok yan, nagbubunsod sa pagkukulam yung pati ng galit. Kung hindi man galit, ano yan yung inggit mo. Tsaka yung mas mataas pa doon, puot. Puot mo no. Kaya gusto mo na siguro napeperwisyo ka niya. Kaya ang tendency niyan is mamatay na siya. Oo. Yun ang mga way mo na pinakamabilis at pinakamabisa na paraan ng tao. Kasi parang hadlang na siya sa ano mo nagiging hadlang siya sa mga plano mo, nagiging hadlang siya sa mga gusto mong gawin, paltong taon to, or kung hindi naman is perwisyo sa buhay mo, pwede siya nakakapinsala na sa emotion mo, napipinsala kung hindi naman may mga labis mong kinainisan siya, kung hindi naman yung naiingit ka sa kanya kasi ang ganda ng buhay niya, or kundi, may mga ganun kasing moment na tao may mga ganun tayong pakiramdam ba? Maaaring sa tindi ng talaga nasa ng pagkagalit, puot, kaya ginagawa yung pangkukulam Pero sa anumang kadahilanan, sir, hindi maganda yun kasi ano yun, sir, karumal-dumal yun sa Diyos. Yun nga, yung nakulam na pagbalik, di umalis na ba yung ipis ang last, yung sabi ko kanina. Umalis yung ipis sa may puti sa bibig. Pagbalik ng ipis, nakabalik agad, naging pula na, nakapeste na yon. Ang problema dun sa napestehan niya, nagkaroon ng bukol-bukol, lumabas mga bulate. Oh, bigat. Bulate. Mga nabulate na. Hindi na may papaliwanag ng science yun. Hindi talaga may papaliwanag. Hindi siya bulate ka na sarap, bulate ng lupa, earthworm. Pwede sabihin natin kung lumabas is dyan, roundworm, mga hookworm, tapeworm, pwede sabihin ng science is kakakain niya ng hilaw o mga maduduming pagkain. Pero yun sir, earthworm yun, bulate talaga sa lupa. Hindi tayo pwedeng pestehin ng bulate sa lupa. Tandaan nyo, kasi hindi naman tayo bahay nila Hindi tayo nila pwedeng pasukin. Naglabasan siya. Bago minsan nasuka na siya. Hanggang sa namatay yung pinakano. So grabe, no? Bagay talagang earthworm, hindi pwedeng magkaroon sa katawan ng tao. Yan, imposible. Hindi kagaya ng roundworm, tapeworm, tsaka yung sa mga digestive natin na bulati pang iba. At sobrang dami na kasi lumalabas sa mata, sa ilong, sa bibig. So yun ang mabigat, sir. Lumalabas sa'yo, bulating lupa. Sa mismong, balat sa balat, na nagbukol-bukol. Yun may ilaga, sir. Lagang ano to? Lamok? Ano yan? Kasama sa paglaki yan. So, ang bigat pala, sir, no? Grabe. Ngayon lang ako naka-encounter ng gano'n. Pero, ano sir yung kagaya niyan sa'yo, yung may alaga na yung mangkukulam na yun, may iba-ibang klase yan, sir Meron yung mga may dal, may karayo, yun yung very common, di ba? Mga dal. Pero meron akong mga nakakakwentuhan din, mga parteng Rosario naman, sir, Cavite, mga tropa, na ang ginagamit naman sa pangkukulam, sir, kandilang itim. Tsaka yung pinakabuhok ng tao. Kahit ano daw buhok, kukuha mo. Isang damit.
O, pisang damit. Walang ano, gamit ng tao Oo. na talagang yun mismo may-ari. Pepper wishing ka talaga nila, sir. Minsan, litrato eh. Oo. O, turo mo to, ito litrato, bibigyan niya, tutusukin ng parayo. Ganun mangyari. Litrato. Kita mo yung ano, yung vlog ni Master Gala, yung pumunta siya sa isang sementeryo, tapos nakakita siya ng bungo. Yung bungong yung puro litrato ng mga kinulam. Oh. Bigat, sir. Takot yun. Oo, tindi, sir. Yun, doon ako kinilabutan, yung explore niyang yun. Tindi. Tapos, may mga nakakwentuhan din ako na ang ginagamit nila sa pangkukulam, sir. Ano, yung buto ng ano, sir, ng taong namatay. Ito na. Oo, sir, hindi na mabigat. Pero sabi, yung pinakamaganda daw, sir, na ikatali mo daw yung buhok, sir, doon sa bungo. Tapos papakuin mo doon ng pako. May mga ganun, sir, gumagamit ng pako. Tapos, sir, may makukulam naman din, sir, na meron siyang pako na dinadasalan ng Latin. Tapos ginagatlaan niya yun, kada gatla, sir, yun yung mga taong napatay niya. Lalong lumalakas yung kapangyarihan yun, yung pakong yun. Di ba naalala mo sa ano natin, sa mga video natin na lagi doon sa Buakaw? Di ba yung kapag ikaw ano, yung there is something possession sa isang material o object, talagang merong masamang espiritong mananahan. So grabe ang kwento ding ito, no? Although hindi man tayo naka-explore dahil ngayon lang tayo umaga pinayagan, pero sulit naman kasi, sir, nakapagbahagi ka ng kwento sa ating mga ka-shekels, no? So, sir, meron pa yung sa nanay ko naman, yung kapitbahay nila, nakulam naman. Pero hindi rin namin alam kung ano nangyari. Basta nakulam siya, namatay lang din ng biglaan. Pero lumaki ang tiyan niya. Malaki. Grabe. Pero hindi siya buntis, ha. Pag-check nga ng ano niya sa doktor, wala naman nakita, clear lang. Normal lang din. Pinainom lang siya, naresatahan ng mga kung anong pwedeng inumin. Ang problema, lumala. Yun ang problema eh. Kasi kapag nakulam ka nga, dahil may mga power yung makukulam, pinaglalaruan ka na nila. At kapag oras na umingi ka ng tulong sa mga doktor, minsan lalo pang nagiging worse eh. Hindi natin alam kung anong tinirang organ nila eh, para kung ano man yung nagpa-trigger dun eh. Maaari nga talaga. Grabe yung langgam. Ang sarap. So bali yung namatay po itong ano, hindi naagapan eh. Siguro lumapit siya sa albularyo, medyo late na nga lang. Namatay po ito. Pagdating sa mismong kabaong niya, nagkaroon ng tubig na itim. Tubig yun. Lumiit yung tiyan niya, nawala yung laman, pero yung sa mismong kabaong, itim na tubig. Ibig sabihin, ano na yun, sir? Fulfill na yung pangkukulam doon. Oo. Kumbaga, talagang nalaso na yung tao. Kumbaga namatay na siya literal, sa mismong kabaong, naging ano pa kakatakutan. Kasi nakita nila, na parang, nakakakilabot yun. Kasi pag silip mo, may tubig na itim eh. Kaya nga grabe. So, ang pinaka ano kasi dyan, sir, ang pinaka nakakatakot dyan, yung mga findings din na hindi mapaliwanag ng doktor sa'yo, na biglang nangyayari. Hindi talaga na ipapaliwanag talaga. Kaya nga, totoo nga talaga, sir, mahiwaga ang buhay natin. Hindi pero ang pinaka ano ko na lang dito, huwag tayo matakot sa mangkukulam o sino pa mang mga nilalang na yan. Ang pinakakatakutan natin higit sa lahat, ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh simula ng karunungan. Siya ang pinakahigit natin katakutan. Kasi kung sino pa man yung mga nilalang na yan, ang totoo dito, sila'y may nakakahigit sa kanila. Siya pa rin ang dakila sa lahat, di ba? Baka naikwento namin to at matakot na kayo sa mangkukulam. Baka sabihin nyo, hindi, huwag tayo matakot sa kanila. Higit natin katakutan ng Diyos kasi siya ang may kakayahan magbulit sa atin sa apoy eh. Siya lang at siya lang. Tama. Siya lang ang higit sa lahat. Ano man ang meron na possession ng kaaway o ng diablo na iwiniwisik dito sa lupa, meron naman Diyos na talagang nandiyan para sa atin. So sir, hindi na mapigil yung kati, sir. Ang kati na talaga. Hanip ang langgam dito, sir. Solid yan. Solid. Dalaki. Hanip. Ang kati ba? So yun mga ka-shekels, maraming salamat sa inyong muling panonood sa aming video ito at pakikinig sa kwentong ito, no? So, lagi kami nagpapasalamat sa inyo, sa aming 37 subscribers. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. At lalo pa kaming na-encourage na gumawa ng mga video na nawa ay maging kaaliwan ninyo habang nanonood kayo, no? So muli, Patuloy pa rin kami naman nagre-request na may mga tao pa rin ang padala ng mga kwento nila na sa gayon. May feature namin sa palabas na to. kagaya ni Sir Carlo po, yan, siyempre. siya po ay nag-email sa amin at ito, bumiyahe dito po kami, bumiyahe po kami ng Tagaytay. Kaya nga lang po,
Hindi nga lang na ano po talaga, hindi nga lang napayagan din ng barangay ng gabi kasi delikado po. Delikado. Sukol din. Kasi masukal po daw itong lugar na ito. Ahas to. Marami daw pong ahas. Bukod pa daw po doon, yun nga, yung baka nga daw makachempo kami ng creepy. Kasi nga may backstory itong area Itong ito. lugar na to. So, Sir Carlo, thank you ulit. Thank you. Oo. Hindi ko alam kung magpipeace bomb tayo o shake hands eh. So, salamat uli sir. At yun, open kami mga ka-shekels na mag-email kayo sa aking email address. Ipopost ko na lang po dito sa screen natin. At malaya po kayo mag-share ng mga kwento po ninyong nakakatakot. So muli, ito po si Boy Patatas. Huwag niyo po kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. At isang nakapangingilabot na gabi sa inyong lahat. Kahit umaga ang background namin. So salamat po.